Simpleng ritual pantanggal malas sa katawan. Ito po ay ginagawa sa tuwing natatapos ang Lenten season. Ang panahon po kasi ng Holy Week o ang Lenten season ay mayroon pong mataas na inauspicious energies, kaya't maaaring mayroong mga malas na enerhiya na maaaring naakit sa enerhiya na meron kayo or meron tayo. At dito kakapit sila sa atin. Magdudulot po sila ng kamalasan sa atin, kaya dapat po kine-cleanse natin yung mga katawan din natin. Hindi lamang yung tahanan natin ang kine-cleanse natin, pati po tayo. Kasi sasama sila kung saan ka man pupunta, nandoon sila. Kaya lang po, yin energies ang dala nila, kaya't minamalas ang tao na meron nito. At isa lamang ito sa mga ritual na po pwede ninyong gawin para po matanggal kung ano man yung inauspicious energies na maaaring dumikit sa inyo para po hindi ito magdulot ng kamalasan. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ritual po, pantanggal malas sa katawan. Ito po ay ginagawa bago ka po maligo. Ngunit kung naliligo ka po ng gabi, huwag mo pong gawin ito ng gabi. Umaga po ito ginagawa. Kumuha ka po ng isang tabong tubig. Kumuha ka rin ng maliit na planggana or kung anumang lalagyan na pwede mong paglagyan dyan sa isang tabong tubig na kinuha mo. At kung kukuha ka rin po ng 9 coins. Pagdating sa 9 coins po, dapat pare-pareho ang itsura. Kung mamiso na luma ang gagamitin mo, puro luma 9 na piraso. Kung bago naman po, puro bago 9 na piraso. At pagkatapos po, ilalagay sa palad mo at ilalaglag mo dyan sa tubig na inilagay mo sa palanggana. Titingnan mo ngayon yung galaw ng mamiso mo. Kapag nagdikit-dikit sila sa gitna, may inauspicious energies talaga na maaaring naakit sa'yo noong naganap yung Lenten season, sapagkat marami po talagang energies sa paligid. Nagdudulot po yan ng good luck energies, kaya natin ginagawa yan para maalis sila at magkaroon tayo ng new beginning. Panibagong opportunity, panibagong prosperity po, at abundance para sa atin. Kaya ginagawa natin yan. Kasi po, kapag naandyan sa inyo sumama yung mga inauspicious energies, nagdudulot sila ng kabigatan sa buhay. So, share ko lang po sa inyo, may tao na pumunta rito sa amin, nakipag-deal siya sa asawa ko, may transaction sila ng asawa ko. Naikwento ng asawa ko sa akin, simula daw nung nabili nila yung sasakyan na yon, bumigat na sila. So, ang nangyari po kasi, ginabi sila, so naiwan yung sasakyan nila dito sa amin, at kinabukasan na nila binalikan. Nung i-check ko yung gate namin kung na-lock ko na, kasi po bago talaga kami natutulog, sine-check namin lahat kung nakalock na ba. Ako ang nakatokang mag-check, 9 PM na po kasi. Nung makita ko yung sasakyan, nakita po kung babae nakaupo sa harapan, nasa driver's side. Sabi ko sa mister ko, kanina yung sasakyan na yon, may babae sa loob, mahaba ang buhok at masama ang tingin. Doon niya kinuwento sa akin na ang sabi daw ng may-ari nun, simula daw nung nakuha nila yung sasakyan na yon, bumigat na sila. So yan po yung sinasabi ko na hindi lang sa mga bagay-bagay kumakapit ang mga energies, pati sa atin. Naaakit po sila sa enerhiyang meron tayo. Kaya po tayo nagke-cleansing. At sa panahon ng Lenten season, malalakas sila at marami. Kaya't ginagawa natin ito pagkatapos ng Lenten season or bago matapos ang buwan. Para po maalis sila at hindi sila magdulot ng kamalasan sa atin. Sunod po, pwede rin kayong gumamit ng bawang. So, siyam na piraso ng bawang po, cloves po, o butil ng bawang po, 9 na piraso. Ilagay mo sa palad mo, hawakan mo ng 2 kamay mo sa loob ng 1 minuto. 1 minuto po. At pagkatapos po, yan ay susunugin mo. So, i-burn mo po yung bawang. Hindi kailangan na talagang sunog mo yung bawang. Naisalang mo dyan sa apoy, okay na yan.
So, pwede kang magsindi ng uling, pwede rin ng papel, or anumang uri ng panindi na meron ka na mababurn yung balat ng bawang. Pagkatapos po, yung bawang ay ilalagay sa paso, hindi itatapon. Kapag nakita mo na tumubo sila, naalis ang mga inauspicious energies. Pwede rin pong gumamit ng asin. So, kumuha ka ng isang kutsarang asin, ilagay mo sa palad mo at hawakan mo ng 1 minuto po. Kailangan 1 minuto siyang hahawakan sa palad mo mismo para maalis po yung mga inauspicious energies. Pagkatapos po, iyan ay itatapon mo na. Pwede mo rin i-flush sa sink, buhusan mo ng tubig para maalis siya. Pwede po yun. Or pwede mo rin itapon sa basurahan. Huwag mo idiretso sa basurahan. Kumuha ka ng papel, ilagay mo ron, ibalot mo. Saka mo itapon sa basurahan. Pwede po yun. Pwede rin sa lupa. Kung nais ninyo, kung may space pa kayo sa tahanan nyo, yung asin na nasa palad mo, na 1 minuto mo hinawakan, pwede rin po sa lupa. Buhusan mo ng tubig para maalis siya. Pwede po yun. Madedesolve po siya. Pwede rin pong gumamit ng insenso. So, magsindi ka ng insenso, 9 na piraso. Kapag ito ay umusok na, pausukan mo yung likod mo at yung harap, okay na po yan. At pagkatapos yung insenso, ay ilagay mo sa area na pwedeng maumusok siya sa tahanan mo. Para yung mismong tahanan mo rin, ma-cleanse din siya. Hindi siya maiiwan sa area mo. Madedesolve siya. At dapat po kung insenso ang gagamitin mo, buksan ang pinto at bintana. Okay na po yan. Yan po ay ilan sa mga po pwede ninyong gawin para po ma-cleanse at maalis sila sa inyo at sa tahanan ninyo at hindi sila magdulot ng kamalasan. Sapagkat hindi sila aalis sa inyo kung hindi ninyo sila makikleanse ng maayos. Kaya nga po, gumagamit tayo ng mga pangontra sa mga inauspicious energies para maalis talaga sila. Lalo na sa mga panahon na nagaganap yung mataas ang pagkakaroon ng inauspicious energies dahil may posibilidad na kumapit sila sa atin. Guys, ko pong magpasalamat sa lahat po ng subscriber ko po na nananatili po sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa panahon at sa tiwala nyo po at sa mga bagong nag-subscribe po. Thank you po. At yung nag-comment po na hindi niya ini-skip yung ad. Salamat po sa pagbibigay ng panahon na panoorin yung ads po sa mga video ko. Maraming salamat po.